Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 584 hanggang 70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang Blue Lightning Sky ship ay naglakbay sa walang limitasyong karagatan na may pinakamabilis na bilis nito ng halos 10 o 20,000 milya bago sumisid sa kailaliman ng karagatan. Pagkatapos ay inutusan ni Francis ang barko na bahagyang magbago ng direksyon at sumisid ng mas malalim. Kung walang tiyak na mga coordinate, ang paghahanap ng barko ay parang paghahanap ng karayom sa karagatan. Higit pa rito, ang partikular na barkong ito ay dalubhasa sa stealth. Sa loob ng barko, nagpakawala ng hininga si Francis. Guro, kung gagamitin natin ang Ghost Corps First Array, wala tayong dapat ikatakot sa isang Great Origin Core Realm Sovereign Lord. Sinabi ng Skeletal Division Leader, ngunit umiling si Francis, mas mainam na huwag magdulot ng labis na gulo. Mula nang masugitan niya si Lord Hudson, ang layunin ng kamatayan sa loob niya ay naging mas malakas. Hindi na niya gustong makipag-away pa sa Great Origin Core Realm Sovereign Lords, kaya tumakbo na lang siya palayo. Ang sagupaan noon ay nagpakita rin na may malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng Skeletal Division Leader, Francis, at ng Great Origin Core Realm. Skeletal Division Leader, narito ang bagay na gusto mo. Ikinawi ni Francis ang kanyang kamay at ibinigay ang tumpok ng mga sirang buto ng Dark Jade Skeleton sa Skeletal Division Leader. Ang tumpok ng mga buto ay nagmula sa isang Sovereign Skeleton. Ang mga butong ito ay pinagsama sa Mystic Dark Crystal Bone at ilang iba pang bihirang kayamanan. Tuwang-tuwa ang Skeletal Division Leader. Mahirap makahanap ng kahit isa o dalawang piraso ng Mystic Dark Crystal Bone sa Azure Flower Continent. Salamat, Master. Sa Mystic Dark Crystal Bone na ito, mas lalakas ang mga buto ko. Ang Skeletal Division Leader ay agad na pumasok sa pag-iisa pagkatapos matanggap ang mga mapagkukunan. Ang 10,000 Ghost Pearl ay lubos na angkop para sa mga bangkay ng multo at sa mga naglilinang ng pagpapalakas ng buto. Ngayon na hindi na kailangan ng Skeletal Division Leader na gumawa ng mga Ghost Corpses, mayroon na itong mas maraming oras upang linangin. Nagsimulang mag-isip si Francis. Nasa ilalim pa rin ng kanyang kontrol ang Skeletal Division Leader, kaya ayos lang ang pagtaas ng lakas nito. Higit pa rito, mayroon siyang Ancient Dream Realm upang tulungan siya, pati na rin ang malaking halaga ng mga mapagkukunan mula sa Purple Saint Rolands. Sa mga tuntunin ng bilis ng cultivation, hindi siya magiging mas mabagal kaysa sa Skeletal Division Leader. Higit pa rito, nakuha lang nila ang asensya ng dugo ng puso ng walang limitasyong balyena sa karagatan, na nagpapataas ng pundasyon at estado ng pag-iral ng isang tao. Makalipas ang kalahating araw, naramdaman ni Francis ang isang malakas na Great Origin Core Realm aura na lumitaw sa itaas bago ito nag-flash. Tila ito ay mula sa ikatlong Elder ng Gun-Cloud Pavilion. 1,000 milya ang layo sa walang limitasyong karagatan. Mas mabuting huwag mo akong hayaang mahuli ka, brat. Ang matanda na nakasuot ng kamisete ay lumipad sa karagatan kasama ang dalawang junior. Ang dalawang kabataan ay walang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano dahil naramdaman nila ang kumukulong galit ng isang Great Origin Core Realm. Gayunpaman, alam ng matanda na ang pagkakataon na makahanap ng isang barko sa walang limitasyong karagatan ay maliit sa wala. So, ang Great Origin Core Realm aura ay lumipad ng palayo. Sa loob ng Blue Lightning Sky ship, sa kailaliman ng karagatan, pinawisan ng malamig si Francis at ang kumpanya. Muntik na silang matagpuan ng matanda. Makalipas ang ilang oras, ang Blue Lightning ship ay naglakbay ng medyo malayo at walang mga palatandaan ng problema. Naramdaman ni Francis na oras na para hayaang bumalik sa ibabaw ang Blue Lightning Sky ship at magsimulang lumipad. Captain, ang Blue Lightning Sky ship ay nabura ng malagkit na asido mula sa walang limitasyong katawan ng balyena sa karagatan sa loob ng ilang buwan. Nasira ang katawan, na nagresulta sa mas mabagal na bilis at mas mahinang depensa. Iniulat ni Lourdes. Natapos ito matapos bigyan ng barko ng all-round check-up. Pwede ba nating ayusin? Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Mabagal na ang barko, at kung hindi nila aayusin ang pinsala, lalala lang ito at lalong bumagal. Ang barko ay isang uri ng makina na nangangailangan ng mga arrays, blacksmiths, at laws of metal.
Kahit na mayroon kaming mga mapagkukunan, hindi namin ito maaayos. Umiling si Lourdes. Ang ilan sa mga mandaragat ay hindi talaga mga propesyonal na mandaragat, ngunit sa wakas ay napalapit na sila sa pagiging tunay na mga mandaragat pagkatapos gamitin ang panahong ito sa pagsasanay. Gayunpaman, magiging mahirap para sa kanila na ayusin ang barko. Kailangan nating maghanap ng isla at isang panday para ayusin ito. Iminungkahi ni Lourdes. Mukhang iyon lang ang magagawa natin. Walang magawa si Francis. Ang patutunguhan na kanyang tinutungo ay napakalayo. Kung walang tulong ng barko, mag-aaksaya ito ng maraming oras na magagamit niya sa paglilinang. Kaya naman, mas mabuting gumugol na lang ng ilang oras para ayusin ang Blue Lightning si Skyship. Maaari kong gamitin ang pagkakataong ito para pataasin din ang bilis ng Blue Lightning si Skyship. Nagpasya si Francis. Nangangahulugan ito na kailangan ni Francis na maghanap ng isla na katulad ng 8 Desolate Island sa Thousand Floang Islands Zone at i-upgrade ang barko. Thousand Floang Islands Zone. Isang mapa ang lumabas sa isip ni Francis. Ang laki ng Thousand Floang Islands Zone ay mas malaki kaysa sa Tianlo Islands Zone. Tila may 3 island zone sa malapit at 7 o 8 maliliit na isla na kasing laki ng 8 Desolate Mountain na nakakalat. Void Ocean Spiritual Palace. Nakahanap si Francis ng kakaibang pag-iral na tinatawag na Void Ocean Spiritual Palace, na may ibang simbolo kaysa sa lahat ng iba. Void Ocean Spiritual Palace. Ano iyon? Tinanong ni Francis si Lourdes, ngunit sinabi niya na hindi rin niya ito narinig noon. Isa sa mga matandang marino ang sumagot, ang maalamat na Void Ocean Spiritual Palace. Hindi nagtagal ay binigyan sila ng matandang marino ng impormasyon tungkol sa Void Ocean Spiritual Palace. Ang Void Ocean Spiritual Palace ay isang mataas na rank market at isang maliit na laki ng restocking point. Sa malas, ang Void Ocean Spiritual Palace ay may pinakamataas na katayuan sa loob ng walang limitasyong karagatan dahil kontrolado ito ng Spiritual Sacred Lands. Isinasantibi ang mga pirata, kahit ang 1 at 2 star na sekta ay hindi manggahas na saktan ito. Limitado ang kaalaman ng matandang mandaragat. Espiritual na sagradong lupain. Agad na naunawaan ni Francis na ang Void Ocean Spiritual Palace ay tiyak na hindi isang normal na merkado. 3 lang ang Spiritual Sacred Land sa buong Kang Ocean, ang True Martial Sacred Land, ang Floating Dream Sacred Land, at ang 10,000 Woods Sacred Land. Ang mga Spiritual Sacred Lands ay mga lugar na nalampasan ang mga normal na zone ng isla, at tila mayroon pa silang 3 star na puwersa. Hindi nakakagulat na ang Purple Saint Partial Spirit ay naglagay ng espesyal na marka sa Void Ocean Spiritual Palace. Kung gayon ang aming destinasyon ay ang Void Ocean Spiritual Palace. Susubukan namin ang aming kapalaran doon. Kinumpirma ni Francis ang ruta. Sa kanilang kasalukuyang bilis, kakailanganin nila ng halos 10 araw upang maabot ito. Sa loob ng cabin ng kapitan, umupo si Francis at pinagsama ang kanyang kamalayan sa kanyang interspatial ring at natagpuan ang puso ng balyena. Mawawala ng enerhiya ang puso ng balyena kapag naiwan ito ng napakatagal. Kailangan kong alisin ang asensya ng dugo sa puso sa lalong madaling panahon. Naningkit ang mga mata ni Francis. Makalipas ang kalahating araw, pumasok ang Blue Lightning si Skyship sa isang tahimik na bahagi ng karagatan, at tumingin si Francis sa paligid upang matiyak na walang malalakas na hayop sa malapit. Pagkatapos ay kinuha niya ang napakalaking puso at nagsimulang anihin ang kakanyahan ng dugo ng puso. Tumulong ang Skeletal Division Leader, ang munting pos ang magnanakaw, si Lourdes, at ang iba pang mga mandaragat. Pagkatapos ng lahat, ang estado ng pagiging balyena na namatay ay malapit sa Void God Realm, kaya naglalaman ito ng maraming esensya ng dugo sa puso. Pagkalipas ng isa pang kalahating araw, matagumpay na naani ang kakanyahan ng dugo ng puso at naimbak sa loob ng madilim na Berdeng Long. Ang gourd na ito ay natagpuan ni Francis sa Scorpion Cave sa unang pagkakataon na pumasok siya sa Purple Saint Ruins. Ang long ay isang natatanging bagay na maaaring panatilihing sariwa ang mga bagay, kabilang ang mga nabubulok na acid. Maaari pa itong mag-imbak ng mga kaluluwa. Malamang, isang Void God Realm King ang naglagay ng kanyang kaluluwa sa long at nagnakaw ng katawan makalipas ang 100 taon. Ang kakanyahan ng dugo ng puso ay ligtas na naimbak sa long.
Ang Long ay pinananatiling sariwa ang mga bagay sa loob, kaya napahinga si Francis, alam na ang asensya ng dugo ng puso ay nakaimbak dito. Pagkatapos ay inilagay niya ang huling patak ng elixir of life sa Long. Sa sandaling ito, ang lahat ay tumingin sa Long na may nagninangas na mainit na mga mata. Lahat ay maaaring magkaroon ng isang mangkok, at ang vice-kapitan ay maaaring magkaroon ng isang bar ice. Bahagyang ngumiti si Francis. Tinansya niya na ang dami ng asensya ng dugo ng puso ay maaaring punan ng isang maliit na silid. Salamat, Kapitan. Lubos ang pasasalamat ni Lourdes at ng kumpanya. Ang kakanyahan ng dugo ng puso ay isang maalamat na bagay. Higit pa rito, ang estado ng pag-iral ng balyena kung saan kinuha nila ito ay nalampasan ang normal na walang limitasyong mga balyena sa karagatan. Ang dati ng maalamat na kakanyahan ng dugo sa puso ay magiging isang mataas na kalidad na item. Kahit na ang isang mangkok ng mga bagay-bagay ay maaaring magbago ng isa pagkatapos ng pagkayod nito sa buong katawan nila. Maaari rin nilang palabnawin ito at gamitin ng maraming beses. Ang estado ng pagkatao at pundasyon ni Lourdes ay tataas ng husto pagkatapos gumamit ng isang bar iles ng asensya ng dugo sa puso. Nakatanggap din ng bar iles ang Skeletal Division Leader, at ang mga buto nito ay lalakas pa pagkatapos gamitin ito kasabay ng Mystic Dark Crystal Bone. Captain, kung mayroon kang anumang extra heart blood essence, maaari mo itong pagsamahin sa barko at gawing mas malapit ang aura ng barko sa karagatan. Kasabay nito, ang aura ay makakatakot sa ibang mga hayop. Iminungkahi ng isang matandang marino. Pag-iisipan ko. Tumango si Francis. Maaaring isagawa ang mungkahing iyon kapag inayos nila ang barko. Sa loob ng cabin ng kapitan, nabasa si Francis sa isang bar iles ng asensya ng dugo sa puso, at isang mainit na sensasyon ang nagmula sa kanyang dugo at buto. Habang lumilipis ang panahon, lumalakas at lumakas ang mainit na pakiramdam hanggang sa naging mainit na ang init. Makalipas ang isang oras, ang katawan ni Francis, kasama ang kanyang mga organo, ay ganap na nalinis. Kahit na ang kanyang katawan ay umabot na sa antas ng isang soberano, nararamdaman pa rin niya ang sakit at presyon mula sa asensya ng dugo sa puso. Kasabay nito, naramdaman niya ang kanyang estado ng pagiging malinis na rin, at isang pamamanhid na sensasyon ang dumaan sa kanyang katawan. Kung ito ay isang normal na True Lord rank na nakababad sa isang buong barrel ng heart blood essence, ang kanilang mga buto at laman ay mapupunit, at maaari pa silang mamatay. Sa kabutihang palad, ang lahat ng mga mandaragat ay gumamit ng diluted na heart blood essence, o gumamit lamang sila ng isang maliit na dami. Masasabing lahat ay naapektuhan ng kakanyahan ng dugo ng puso, ngunit ang mga may mahinang pundasyon at paglilinang ay nakatanggap ng mas mahusay na epekto. 585 sa harapan. Naligo si Francis sa asensya ng dugo ng puso, hindi gumagalaw habang hinihigop niya ito. Sa loob lamang ng 3 araw, naramdaman niya na ang kanyang katawan at estado ng pag-iral ay parehong tumaas. Sa sandaling ito, ang bawat pulgada ng kanyang katawan ay naglalaman ng isang malakas na aura, at ang kanyang mga pandama ay mas matalas. Meow-meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay sumandal kay Francis at sumipsip din ng ilang diwa ng dugo sa puso. Ang bar iles ng kakanyahan ng dugo sa puso ay ganap na nasisipsip. Napakabilis. Bahagyang nagulat si Francis. Ang isang bar iles ng heart blood essence ay sapat na para magamit ng mga mandaragat sa loob ng ilang buwan, at ang bilis ng pagsipsip ng Skeletal Division Leader ay 1/3 lang niya. Kumikislap ang mga mata ni Francis habang nakatingin sa maliit na paws ang magnanakaw. Bagamat ito ay maliit, hindi bababa sa kalahati ng asensya ng dugo ng puso ang nasipsip nito. Higit pa rito, ang maliit na paws ang magnanakaw ay sumisipsip din ng aura mula sa sinaunang Dream Realm. Sure! Si Francis ay pumasok muli sa Ancient Dream Realm. Sa pagkakataong ito, nagawa niyang basagin ang kanyang record ng pangmatagalang 10 paghinga dahil sa katotohanang nalinis na siya ng asensya ng dugo sa puso. Kung mas malakas ang katawan ng isang tao, mas matagal ang maaaring tumagal sa sinaunang Dream Realm. 9 na hininga. 10 hininga. 11 hininga. Ipinagpatuloy ni Francis ang kanyang bagong record. Anong klaseng dimensyon ito? Mayroon bang mga buhay na nilalang dito? Nagsimulang isipin ni Francis ang mundong ito.
Ang bawat butil ng buhangin ay naglalaman ng napakalaking kapangyarihan, at ginamit ni Francis ang kanyang mga mata upang siyasatin ang Ancient Dream Realm. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay ang lupa, natatanaw niya ang malalaking puno sa di kalayuan, at tila may mga huni ng mga ibon na sumisigaw at isang ilog na umaagos. Mayroon ba talagang ibang mga nilalang dito? Nanginig ang puso ni Francis. Mahirap isipin kung gaano kalakas ang anumang nilalang sa Ancient Dream Realm. 12 hininga. 13 hininga. 15 hininga. Wow! Nagawa ni Francis na tumagal ng 15 hininga bago dumura ng isang subo ng dugo. Bumalik sa barko. Marami akong na-improve. Nasiyahan si Francis habang pinupunasan niya ang dugo sa kanyang bibig. Pagkatapos ay mabilis niyang hinigop ang aura mula sa Ancient Dream Realm. Sa totoong mundo, habang nanatili siya sa Ancient Dream Realm, mapupuno ang kanyang katawan ng aura nito. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay tuwang-tuwang na-absorb din ang aura ng Ancient Dream Realm. Ang tao at ang pusa ay nabasa sa asensya ng dugo ng puso at hinigop ang aura mula sa sinaunang Dream Realm ng magkasama. Ang aking estado ng pagkatao at katawan ay malakas kahit kumpara sa mga normal na sovereigns. Malapit talaga sila sa isang Great Origin Core Realm Sovereign Lord. Huminga ng malalim si Francis. Nang matapos niya ang isang bar ounce ng Heart Blood Essence, dalawa sa mga mandaragat ay hindi pa naubos ang 1/5 ng kanilang bowl ng Heart Blood Essence. Gayunpaman, kahit na noon, ang katawan ng mga mandaragat at estado ng pag-iral ay bumuti ng husto. Dahil mababa ang kanilang panimulang punto, ang kakanyahan ng dugo ng puso ay may mas malaking epekto sa kanila. Ang isa sa mga mandaragat na nasa huling yugto ng True Lord rank ay gumamit lamang ng 10% bahagi ng halaga ng Heart Blood Essence na ginamit ni Francis, at ang kanyang estado ng pag-iral at katawan ay papalapit na sa pinakamataas na True Lord rank. Kung magpapatuloy ito, ang ilan sa estado ng pag-iral ng mga mandaragat ay makakarating sa kalahating hakbang na Origin Core Realm sa loob ng 1 taon. Hindi mapigilan ni Francis na i-click ang kanyang dila. Ang estado ng pag-iral ay hindi katulad ng paglilinang. Ito ay itinuturing na isang uri ng pundasyon. Kung mas matibay ang pundasyon ng isang tao, mas malaki ang potensyal nila. Kung mas mahina ang estado ng pagkakaroon ng gumagamit, mas malaki ang epekto ng isang bagay tulad ng asensya ng dugo sa puso. Sa kabilang banda, kung ang estado ng pag-iral ng isang tao ay napakataas na, tulad ng isang peak na Great Origin Core Realm, ang epekto ng Heart Blood Essence ay napakaliit. At kung ginamit ito ng isang Void God Realm expert, maaaring walang epekto. Sa susunod na 6 o 7 araw, si Francis at ang maliit na pas ang magnanakaw ay gumamit ng 2 pang barrels ng Heart Blood Essence, at pumasok din sila sa Ancient Dream Realm. Sa pagkakataong ito, nakatagal si Francis ng 20 paghinga. Mukhang lalo pang tumaas ang estado ng buhay ko. Pagkatapos kong makahinga ng 100 paghinga, susubukan kong maglakad-lakad. Napaisip si Francis. Sa kasalukuyan, halos hindi niya kayang tumayo sa loob ng misteryosong dimensyon na ito. Ang pressure dito ay naging mahirap para sa kanya na kumpletuhin ang anumang iba pang mga aksyon. Hindi man lang siya naglakas loob na subukang maglakad. Para itong isang taong may dalang malaking bato. Bagamat halos hindi nila ito mahawakan, malaki ang posibilidad na malaglag sila ng bato kung susubukan nilang lumakad kasama nito. Sa makatuwid, nagtakda si Francis ng layunin para sa kanyang sarili. Kapag naabot na niya ang limitasyon sa oras na 100 paghinga, susubukan niyang maglakad sa paligid ng sinaunang Dream Realm. Ang Blue Lightning Spaceship ay lumipad sa walang limitasyong karagatan. 10 araw na ang lumipas mula nang matanggap nila ang Heart Blood Essence. Ang epekto sa mga mandaragat ay lumampas kay Francis at sa maliit na pas ang magnanakaw. Bukod doon, na-absorb din ng Skeletal Division Leader ang Heart Blood Essence at ang Mystic Dark Crystal Bone, at ang lakas nito ay tumaas din ng husto. Guro, malamang na kailangan kong pumasok sa pag-iisa sa loob ng 2 o 3 buwan upang subukang makapasok sa huling yugto ng Small Origin Core Realm. Tumunog ang boses ng Skeletal Division Leader. Tumalo ng puso ni Francis. Hindi niya akalain na ang lakas ng Skeletal Division Leader ay tumaas ng husto kaya't susubukan nitong makalusot sa late stage na Small Origin Core Realm.
Hindi niya ito sinubukang pigilan. Sa katunayan, binigyan niya ang Skeletal Division Leader ng isa pang barrels ng Heartblood Essence. Kapitan, lumalala ang pinsala ng barko, at bumagal ito pagkatapos lumipad ng napakatagal. Iniulat ni Lourdes. Nang marinig iyon, nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Ang Blue Lightning Sky ship ay kailangang ayusin sa lalong madaling panahon. Sa kabutihang palad, kailangan lang natin ng 1 o 2 araw para marating ang Void Ocean Spiritual Palace. Idinagdag ni Lourdes. Void Ocean Spiritual Palace. Huwag mo akong biguan. Ang mapa ng Thousand Flow Islands Zone ay lumitaw sa kanyang isip, at mayroon lamang isang Void Ocean Spiritual Palace sa buong island zone. Ang zone ng Tianlo Islands at ang Asher Islands Zone, kung saan matatagpuan ang Asher Flower Continent, ay mayroon ding isa. Ang Void Ocean Spiritual Palace ay minarkahan ng isang natatanging simbolo, at ito ay mas mahalaga kaysa sa ilang mga isla. Siyempre, ang pinakakapansin-pansing bahagi ng Karagatang Kang ay ang 3 espiritual na sagradong lupain. Ang mga linyang ito. Natagpuan ni Francis na ang ilan sa mga linya sa mapa ay nagsalubong sa isa't isa. Halimbawa, ang 3 spiritual sacred lands ay lahat ay may linya sa pagitan nila na bumubuo ng isang tatsulok. Bukod doon, may ilang kakaibang lugar na mayroon ding mga linyang ito. Tunay na martial sacred land. Natagpuan ni Francis na mayroong maliit na malabong pulang linya na may pulang cross sa gitna na matatagpuan sa pagitan ng Void Ocean Spiritual Palace at ng True Martial Sacred Land. Habang sinisiyasat niya ang mapa, ang panganib sa kanyang puso ay lumundag at naging mas malinaw kaysa dati. Tumalo ng aura mula sa mata ng kamatayan sa loob ng kanyang kaluluwa. Pang! 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 Naramdaman ni Francis ang pagpintig din ng kanyang God's spiritual eye, at hindi niya maiwasang huminga ng malalim. Ang panganib ay mas malapit kaysa dati. Malinaw na alam ni Francis kung ano ang ibig sabihin nito. Sa ilalim ng normal na mga sitwasyon, ang mapanganib na sensasyon ay hihina kapag siya ay nasa kailaliman ng karagatan o sa Purple Saint Rolands. Hulaan ni Francis na ang panganib ay may kaugnayan sa distansya. Kung siya ay nasa isang espesyal na lugar, ang mapanganib na pakiramdam ay maaapektuhan. Kasabay nito, sa kabilang panig ng walang limitasyong karagatan, isang malamig at itim na metal na barko ang naglalayag sa karagatan. Sa laki, ito ay 100 beses na mas malaki kaysa sa Blue Lightning Sky ship, at ito ay 100 beses na mas mabilis din. Whoosh! Ang itim na barko ay nagpalabas ng nakakatakot na aura ng kamatayan na nagpawi sa kalangitan. Kung saan man tumulak ang barkong ito ng kamatayan, nanginginig ang lahat ng mga hayop, pirata, at negosyante sa karagatan. Mag-ingat, ito ang barko ng kamatayan. Nagbabala ang isang Void God Realm expert mula sa isang 2-star sect sa malapit nang maramdaman niya ito. Sa loob ng isang lumang cabin sa barko. Oo, kahit na nakatipid kami ng maraming oras sa pamamagitan ng paggamit ng teleportation array ng 10,000 Wood Sacred Land para marating ang True Martial Sacred Land, mahaba pa rin ang paglalakbay. Napabuntong hininga ang isang kabataan. Siya ay lubos na nainas. Napakasaya ng True Martial Sacred Land. Bakit hindi mo ako ilibat para maglaro pa? Sabi ng batang babaeng maputi ang mata. Lumabas sa silid ang kanilang matatangkad at mixing figure at pumunta sa deck ng barko. Hahayaan kitang maglaro hanggat gusto mo pagkatapos ng misyon. Kung hindi natin makumplito ang misyon na ito, ang lahat ng pagsusumikap ni Master ay walang kabuluhan. Sabi ng kabataan. Misyon. Huminto ang puting mata na batang babae. Bagamat hindi gaanong nagbago ang kanyang paglilinang, ang kanyang estado ng pag-iral ay umabot sa True Lord rank at nababagay sa kapaligiran ng walang limitasyong karagatan. Ang mainit na mga mata ng binata ay dumapo sa dalaga na may pagkamausisa. Ang Emperor ng Kamatayan ay may higit sa 2 disipulo, ngunit hindi pa nakita ng mainit na kabataan ang kanyang guro na napakaluwag sa sinuman sa kanyang mga disipulo, na nagbibigay sa kanila ng napakaraming mapagkukunan ngunit walang pamamaraan ng paglilinang. Shua! 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 Nakagat ng mapuputing mata na batang babae ang kanyang labi at humawak ng brush na parang may ginuhit.
Sinulyapan ito ng mainit na kabataan at nakita ang maliit na batang babae na may puting mata na sinusubukang gumuhit ng isang uri ng hayop sa karagatan. Senior Marshall brother, kapag natapos natin ang misyon, isasama mo ako para maglaro, di ba? Walang muwang na tanong ng babaeng maputi ang mata. Oo naman. Ngumiti ang mainit na kabataan at nagbigay ng matuwid na pakiramdam. Ginamit pa niya ang kanyang kamay upang marahang tapikin ang ilong ng batang babae. Sana gawin mo ang sinasabi mo. Ibinigay ng batang babae ang guhit sa kabataan. Ito ang napatingin ng binata sa drawing na nasa kamay niya. Hindi masyadong maganda ang pagguhit, ngunit masasabi pa rin niya na mayroong walang limitasyong balyina sa karagatan na namatay. Ang bagay ay bagaman, ang puso ng walang limitasyong balyina sa karagatan ay nawawala. Walang limitasyong balyina sa karagatan. Ang mga mata ng mainit na kabataan ay kumikinang habang matalim ang tingin niya sa maliit na babae. Dalhin ang mapa at ipakita sa akin kung saan may walang limitasyong mga balyina sa karagatan sa loob ng ilang dosenang island zone na ito. Pagkatapos ay makikita natin ang bangkay ng walang limitasyong balyina sa karagatan na ang puso ay naalis na. 586. Pagkalipas ng 2 araw, ang Blue Lightning Sky ship ay mas mabagal na ngayon kaysa dati habang papalapit ito sa destinasyon nito. Sa loob ng cabin ng kapitan, binuksan ni Francis ang kanyang mga mata at pinunasan muli ang dugo sa kanyang bibig. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay umupo sa kanyang balikat at hinigop ang aura mula sa sinaunang Dream Realm. Sa nakalipas na dosenang araw, gumamit si Francis ng 3 barrels ng Heart Blood Essence, at ilang beses siyang pumasok sa Ancient Dream Realm. Ang kanyang estado ng pag-iral at katawan ay bumuti ng husto pagkatapos gamitin ang kakanyahan ng dugo sa puso. Ang kanyang estado ng pag-iral ay halos maihahambing na ngayon sa isang Great Origin Core Realm Sovereign Lord, at ang kanyang bloodline power ay naging mas dalisay din dahil dito. Siyempre, dahil din iyon sa aura ng Ancient Dream Realm. Nakinabang din ang maliit na paws ang magnanakaw, ngunit walang nakikitang pagkakaiba si Francis sa pusa. Ang aking estado ng pag-iral at katawan ay ang pinakamalakas na katangian ko ngayon. Ang aking kaluluwang kapangyarihan at mental na enerhiya ay darating pagkatapos nito, parehong maihahambing sa Small Origin Core Realm. Sa ibaba ay ang aking cultivation. Nakaramdam ng kakaiba si Francis. Noong nakaraan, siya ay nag-specialize sa mental energy, at ang kanyang katawan ay walang anumang kalamangan laban sa sinuman, ngunit ngayon, ang kanyang estado ng pag-iral at katawan ay nalampasan kapwa ang kanyang cultivation at ang kanyang soul power. Gayunpaman, ang landas ng paglilinang ay tungkol sa pagtaas ng estado ng pag-iral ng isang tao. Ang 9 na ranggo ng Consolidated Realm hanggang sa 7 kalangitan ng Ascended Realm ay nakatuon sa pagpapalakas ng katawan at paghuhukay ng potensyal ng isang tao. Ang Ascended Realm to the True Spirit Realm ay isang dramatikong pagtaas sa estado ng pag-iral ng isang tao, at ang isa ay maaaring tunay na makipag-ugnayan sa langit at lupa. Kapag naabot ng isa ang True Spirit Realm, lalampas sila sa haba ng buhay ng mga mortal at mabubuhay ng hanggang 2 o 300 taong gulang. Ang True Spirit Realm to the Origin Core Realm ay tungkol sa pagiging isa sa kalikasan. Ang lakas at lakas ng buhay ng isang tao ay tataas ng husto. Ayon sa alam ni Francis, ang isang Origin Core Realm ay maaaring mabuhay hanggang sa pagitan ng 500 at 800 taong gulang. Bagamat wala siyang cultivation ng Origin Core Realm, ang kanyang life force at katawan ay halos maihahambing na sa isang Great Origin Core Realm, na nangangahulugan na maaari siyang mabuhay ng ilang daang taon pa. Captain, ayon sa mapa mo, dapat nandoon na tayo. Narinig ang boses ni Lourdes. Lumabas si Francis sa deck at tumingin sa malayo. Bagamat maliit ang marka sa mapa, napakalaki nito sa katotohanan. Halimbawa, ayon sa mapa, nasa loob sila ng ilang dosenang libong milya sa loob ng radius ng Void Ocean Spiritual Ocean. Hindi nangahas si Francis na gamitin ang kanyang God Spiritual Eye at sa halip ay ginawa niyang scout ang mga mandaragat. Ang Blue Lightning Sky ship ay dahan-daang dumaan sa karagatan. Whoosh! Sa isang tiyak na sandali, isang sovereign aura ang lumipad sa kanilang mga ulo, at ang lahat ng mga mandaragat ay naging maingat.
Ang bagong dating ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng lila na bahagyang huminto ng dumapo ang kanyang tingin sa Blue Lightning spaceship, ngunit hindi nagtagal ay lumipad siya. Isa pang yugto ng panahon mamaya. Isang half-step origin core realm at dalawang peak true lord ranks ang naglakbay ng magkasama sa isang tiyak na direksyon. Malamang, madaling natalo ng mga henyo mula sa True Martial Sacred Land ang ilang core disciples mula sa Luau Gensec, kabilang ang isa sa 6 youth prodigies, si Prescott. Luau Gensec. Isa iyon sa 5 2-star sect sa Thousand Floang Islands Zone, at bawat isa sa 6 youth prodigies ay may cultivation sa Origin Core Realm. Narinig ko na hindi napigilan ni Prescott ang 3 suntok. Ang bilis ng 3 manlalakbay ay hindi mabilis, at nag-uusap sila sa daan. Dama po ang kanilang tingin sa Blue Lightning spaceship, ngunit patuloy silang lumilipad. Sundan mo yung 3. Si Francis ay mayroong life force at katawan na halos maihahambing sa isang Great Origin Core Realm, kaya kahit na hindi niya sinasadyang subukan, naririnig niya ang lahat sa loob ng 10 milya. Tara na. Matapos makumpirma ng Blue Lightning spaceship ang direksyon, pinabilis ng mga mandaragat. Whoosh! Lumipad ang isang walang limitasyong barko sa karagatan na halos kasing laki ng Blue Lightning spaceship. Hindi ba pirate ship yan? Dama po ang tingin ni Francis sa 12-dosenang mabangis na figure sa barko. Mukha silang makukulit, at halatang hindi sila normal na mga mandaragat. Nasa barko ang isang may isang mata na soberano na nakatayo sa kubyerta. Sumulyap ang isang may mata na kapitan sa barko sa ibaba at nagpakita ng kakaibang ekspresyon. Ininspeksyon niya ito gamit ang kanyang spiritual sense at nalaman na ang barko ay gawa sa mga dekalidad na materyales, at ang kapitan ay isang kabataan lamang sa half-step Origin Core Realm. Higit pa rito, sa hitsura nito, ang barko ay tila ginawa para sa mga pirata. Boss, atakihin ba tayo? Tumawa ng nakakatakot ang isang one-armed pirata. Papasok na tayo sa Void Ocean Spiritual Palace. Maraming eksperto sa paligid, kaya mas mabuting huwag na lang manggulo. Nanghihinayang napabuntong hininga ang may isang mata na kapitan ng pirata at umiling. Lumipad ang barkong pirata sa ibabaw ng ulo ni Francis at nagtawanan ang mga figure, dahilan para magulat si Francis. Sa hitsura nito, lahat ng uri ng tao ay naglakbay patungo sa Void Ocean Spiritual Palace. Pagkatapos lumipad ng 1,000 milya, parami ng parami ang mga eksperto at barko ang lumitaw. Hindi bihira na makakita ng sovereign, at may paminsan-minsang aura mula sa Great Origin Core Realm. Tingnan mo. Bulalas ng isang marino. Isang bola ng asul na liwanag ang lumitaw sa harap, at ito ay lumaki ng lumaki habang ito ay kumikinang sa isang makinang na ningning. Maraming figure sa malapit ang tumungo sa bola ng liwanag kasama ang kanilang mga barko. Habang papalapit sila, ang bola ng asul na liwanag ay naging mas malaki at mas malinaw, na nagpapakita ng istruktura ng isang palasyo. Ang panlabas na layer ng palasyo ay tila isang pader, kaya ito ay pinaghalong palasyo at kastilyo. Ang layer ng asul na liwanag ay tila ang inland layer, katulad ng sa paligid ng 8 Desolate Mountain. Iyon ang Void Ocean Spiritual Palace. Sinuri ito ng mabuti ni Francis at ng kumpanya habang nakatayo sila sa deck ng kanilang barko. Whoosh! Ang mga kalapit na eksperto ay lumipad lahat sa bola ng asul na liwanag. Ito ay naiiba sa 8 Desolate Mountain dahil ang asul na liwanag ay mayroon lamang in particular na pasukan na maaaring makapasok. Sa hitsura nito, ang palasyo ay may radius lamang na ilang daang yarda, ngunit ang tunay na sukat nito ay magiging mas malaki. Hindi nagtagal ay pumasok si Francis at ang kumpanya sa bola ng asul na liwanag. May kakaibang pakiramdam si Francis habang dinadaanan niya ito, pagkatapos ay naramdaman niya ang pag-akyat ng siksik na Heaven-Earth Yuan Chi. Sure! Ang palasyo ay naging mas malaki at mas malaki, na nagsiwalat ng ibang mundo. Isa itong palasyo. Napatulala si Francis at ang kumpanya. Sa halip na isang palasyo, dapat itong tawaging Void Ocean Spiritual City sa halip.
Void Ocean Spiritual Palace, 4 na salita na kumikinang sa ginto ang inukit sa palasyo, na naglabas ng aura na nagpasindek sa mga Diyos at multo. Ang Void Ocean Spiritual Palace ay talagang hindi simple. Nakaramdam si Francis ng pressure sa kanyang kaluluwa habang tinitingnan niya ang mga salita. Kung mas mataas ang antas ng enerhiya ng kaisipan ng isang tao, mas malakas ang pakiramdam. Sigurado siya na ang sumulat ng mga salitang ito ay nasa Void God Realm man lang. So. Lahat ng mga ekspertong nagtipon ay kumuha ng token bago naglakad sa pasukan ng Void Ocean Spiritual Palace. Sa pasukan ay may kabuoang 8 small origin core realms na naglabas ng malalakas na aura, na nakakabighani sa mga naglakas loob na subukang pumasok ng palihim. Maghintay. Inalis ni Francis ang Blue Lightning Sky Ship at pinasundan siya ng mga mandaragat. Captain, kailangan nating magkaroon ng espesyal na token para makapasok. Sabi ni Lourdes. May isang side hall malapit sa entrance na responsable para sa mga token, at nang dumating si Francis at ang kumpanya, mayroon ng mahabang pila. Ang isang Void Ocean token ay nagkakahalaga ng 100 Primal Crystal Stone na may mataas na grado, at dagdag na 10 para sa bawat araw na pananatili mo. Inip na sabi ng isang matandang may mahabang balbas. 10 high-grade Primal Crystal Stone para sa isang araw. Ito ay pagnanakaw. Ang 10 Primal Crystal Stone na may mataas na grado ay maihahambing sa 100,000 mababang grade Primal Crystal Stones, na maaaring ipagpalit sa 10 milyong substandard na Primal Crystal Stones. Ilang True Lord ranks ang nagsabi na hindi nasisiyahan. Sa labas ng mundo, ang pamantayan ay mababang grade Primal Crystal Stones. Tulad ng para sa substandard na Primal Crystal Stones, ang mga ito ay limitado sa paggamit sa maliliit na lugar. Ang Primal Crystal Stones ay nahati sa ilang mga grado, mababa, kalagitnaan, mataas, at peak. Ang 100 high-grade Primal Crystal Stones ay katumbas ng 10,000 mid-grade Primal Crystal Stones, 1,000,000 mababang grade Primal Crystal Stones, o 100,000,000 substandard na Primal Crystal Stones. Medyo mahal ang entrance fee. Ang Void Ocean token lang ay 100 high-grade Primal Crystal Stones. Nanghina si Lourdes at ang iba pang mga mandaragat. Siyempre, hindi masyadong malaki ang 100 milyong mababang grade Primal Crystal Stones para sa True Lord ranks. Ang sahod na ibinibigay ni Francis sa kanila bawat buwan ay lumampas sa halagang iyon, ngunit ito lamang ang bayad sa pagpasok. Ano ang alam mo? Ang Void Ocean token ay nagkakahalaga ng higit sa 100 Primal Crystal Stones na may mataas na grado, at magagamit ito sa bawat Void Ocean Spiritual Palace. Ang espiritual na palasyo ay isang hiwalay na dimensyon na nilikha ng isang tao, at ang halaga ng Primal Crystal Stones na ginagastos bawat araw ay sapat na upang makabili ng isang kalahating Star Clan. Malamig na tumango ang balbas na matanda. Bagamat inakala ng mga baguhan na ito na hindi patas ang presyo, binili pa rin nila ito. 11 tao. Diretso sa punto si Francis. 11. Napasulyap sa kanila ang balbas na lalaki at 10 lang ang nakita niya, ngunit wala na siyang ibang sinabi. Francis, Lourdes, at 8 mandaragat. Ang bawat token ay isang pagkakakilanlan. Ang kailangan lang gawin ay maglagay ng pangalan o palayaw. Hindi kailangang tunay na pangalan ng isa. Ang 11 token ay inihanda para sa Skeletal Division Leader, at inilagay ni Francis ang palayaw na Skeleton sa token. Kasabay nito, binayaran niya ang 2 buwang pananatili. Ang balbas na matandang lalaki ay hindi maiwasang tumingin kay Francis ng may pagtataka. Ang isang normal na eksperto ay hindi madaling magbayad para sa halos 12 mga token at 2 buwang pananatili. Ang mga taong nakapila ay hindi maiwasang tumingin kay Francis sa isang bagong liwanag. Matapos makuha ang mga token, pinangunahan ni Francis ang grupo at naglakad sa pangunahing pasukan ng palasyo. Hindi nagtagal ay pumasok ang 10 sa Void Ocean Spiritual Palace, at isang abalang mundo ang nakita. 587.
Ang Void Ocean Spiritual Palace ay mukhang isang kumikinang na asol na kristal mula sa labas, ngunit kapag nakapasok na ang isa dito, malalaman nila na ang loob ay isang napakagandang lungsod. Sa katunayan, ang espiritual na palasyo ay mas malaki kaysa sa tila. Mas malaki pa ito kaysa sa Canopy Great Country. Whoosh! 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 Maraming makukulay na figure ang lumiwanag sa buong lungsod, kabilang ang mga lumilipad na hayop at mga barko na may iba't ibang laki. Ang mas malaki ay higit sa 10 beses na mas malaki kaysa sa Blue Lightning Sky Ship at maaaring magkasya ang ilang daang tao. Sa paningin ni Francis at ng kumpanya, makikita nila ang maraming bulwagan at mga gusaling binabantayan ng husto. Bukod doon, mayroon ding iba't ibang tindahan malalaki at maliliit. Mayroon ding mga individual na stand, at ang mga nagbebenta ay mga eksperto mula sa buong mundo. Ang mga abalang lugar ay puno ng ingay at mga tao. Ang buong lugar ng higanteng lungsod ng Spiritual Palace ay napapaligiran ng mga kagubatan at batis. Makikita rin ang walang limitasyong karagatan sa labas. Pinagmamasdan ng mga mandaragat ang lahat ng may nagliliyab na mga mata. Ang panloob na bahagi ng Spiritual Palace ay mas malaki pa kaysa sa Purple Saint Ruins. Nakaramdam si Francis ng aura na katulad ng Purple Saint Ruins dito. Ang dalawa ay medyo may kaugnayan sa isa't isa. Pareho silang gawa ng tao na sukat, hindi natural na nilikha. Nagkaroon din ng isang malinaw na pagkakaiba. Ang Purple Saint Ruins ay isang selyadong dimensyon para sa mga mana at maaaring tumakbo ng mag-isa. Hindi nito kailangan ng Primal Crystal Stones o anumang bagay. Sa kabilang banda, ang Void Ocean Spiritual Palace ay higit pa sa isang miniature landmass na konektado sa labas ng mundo at nangangailangan ng malaking halaga ng mga mapagkukunan upang mapanatili. Hanggat mayroong sapat na Primal Crystal Stones, ang Void Ocean Spiritual Palace ay maaaring tumakbo ng walang katapusan. Siyempre, anuman ang mga pagkakaiba, ang kakayahang lumikha ng mga sukat ay hindi kapanipaniwala pa rin. Ang Heaven Earth Yuan-Chi dito ay ilang beses na mas mahusay kaysa sa 8 Desolate Mountain. Marahil ito ay maihahambing sa 3 sekta. Ang mga mata ni Lourdes ay napuno ng pagkabigla habang tinatanaw niya ang tanawin sa kanyang mga mata. Ang espiritual na palasyo ay lubhang abala, at ito ay ilang beses na mas advanced kaysa sa 8 Desolate Mountain. Sa madaling salita, ito ay isang high-tier na merkado kung saan nagtipon ang lahat ng mga eksperto. Captain, mukhang ito ang unang beses mong makapasok sa Void Ocean Spiritual Palace, tama? Kung kailangan mo ng anuman, ako, si Mosley, ay makakatulong sa iyo at mangangako sa iyo na magiging maayos ang lahat. Isang magalang na boses ang narinig. Huminto ang mga yapik ni Francis habang sinisiyasat niya ang isang kabataang nakadamit parang iskolar. Ang kabataan ay nakasakay sa isang Snow White Pegasus at malinaw ang mga mata habang nakayuko at nakangiti. Ang kanyang tingin ay hindi damapo sa ibang mga sovereign o eksperto, tanging kay Francis. Mosley, ano ang iyong presyo? Binulong ni Francis ang pangalan ng kabataang ito nang may interes. Ang edad ni Mosley ay katulad ng kanyang edad, at nagkaroon siya ng cultivation ng isang late stage na True Lord rank. Gayunpaman, hindi iyon ang naging dahilan ng interes ni Francis. Ang kabataang tinawag ang kanyang sarili na Mosley ay tila naghahanap buhay sa pagpapakita sa mga tao sa paligid. Mosley ang palayaw ko. Kung dumating si Captain sa Void Ocean Spiritual Palace, ibig sabihin may kailangan ka. I can guide you. Kung tungkol sa bayad. Depende ang lahat sa gustong ibigay sa akin ng Captain. Nakangiti at yumuko ang binata habang sinusulyapan sa gilid ng mga mata ang batang kapitan. Sa totoo lang, ang Mosley na ito ay hindi mapakali at kinakabahan. Bagamat ang panauhin na ito ay hindi isang origin core realm, instinct ang nagsabi sa kanya na ang taong ito ay mayaman. Itinuon na ni Mosley ang kanyang mga mata sa batang kapitan nang bilhin niya ang lahat ng Void Ocean token. Sige, pareho nating makukuha ang gusto natin. Tumigil sandali si Francis, tungkol sa iyong gantimpala, depende ito sa kung gaano karaming mga benepisyo ang maibibigay mo sa akin. Salamat. Nagpakawala ng mahabang hininga si Mosley sa kanyang puso.
Captain, pwede ko bang tanungin kung bakit ka pumunta sa Void Ocean Spiritual Palace? Matutulungan kita sa kahit anong gusto mo. Pinunasan ni Mosley ang pawi sa kanyang ulo at sumunod na mabuti sa likod ni Francis. Ilibat mo muna ako. Hindi agad nakasagot si Francis at mahinahong kumilos. Sige, sumunod ka sa akin. Mainit na ipinakilala ni Mosley ang Void Ocean Spiritual Palace kay Francis at sa kumpanya. Matataas at eleganteng mga gusali ang nakita, at karamihan sa kanila ay may mga bantay sa paligid. Panginoon, tingnan mo, lahat ng mga pamilihan dito ay may mga bantay sa paligid dahil ang mga ito ay palitan na pinamamahalaan ng mga opisyal. Kabilang dito ang higit sa 70% ng mga palitan, tulad ng mga diskarte, espiritual na table task, mapagkukunan, hayop, armas, barko, gwardya, mga tindahan. Nagsimulang magpaliwanag si Mosley. Mga opisyal. Napagtanto ni Francis na pinuprotektahan ng mga gwardya ang mga gusali na pag-aari ng Void Ocean Spiritual Palace. Mas tiyak, iyon ay kabilang sa mga espiritual na sagradong lupain. Ang pamilihan ng mga palitan na ito ay napakapatas at walang anumang uri ng panlilinlang. Gayunpaman, ang presyo ay bahagyang mas mataas kaysa sa halaga ng pamilihan. Dagdag ni Mosley. Pagkatapos noon, dama po ang mga mata ni Francis sa mga pribadong tindahan na walang mga bantay. Ang mga tindahan na iyon ay maaaring magsama ng iba't ibang uri ng mga item, at ang ilang mga palitan ay hindi mas maliit kaysa sa mga pinamamahalaan ng mga opisyal. Maraming malalaking puwersa at background sa likod ng mga tindahang iyon, kabilang ang kahit ilang 2-star na sekta. Nagpatuloy si Mosley. Habang lumilipad sila, nadaanan nila ang magagandang tanawin. Ang mga maliliit na stand na ito ay mga libreng merkado. Ang mga ito ay magulo at may mababang kalidad, ngunit ang kalamangan ay magagawa ng isa ang anumang gusto nila. Dumating ang grupo sa libreng pamilihan. Ang libreng pamilihan ay napuno ng mga hiyawan at pakikipagtawaran, tulad ng isang tunay na pamilihan. Karamihan sa mga party na nakikipagtawaran ay nasa True Lord rank, ngunit mayroon ding ilang half-step na Origin Core Realms at Small Origin Core Realms. Mayroong kahit na ilang Great Origin Core Realm Sovereign Lords na pumasok upang subukan ang kanilang kapalaran. Hehe, kung papalarin ang isa, makakabili sila ng mga divine weapon sa murang halaga. Tumawa si Mosley. May iba't ibang uri ng tao dito, at puno ito ng kaguluhan. Paano makakakuha ng magandang kayamanan ang isang tao dito? Hindi makapaniwalang tanong ni Lourdes. Dama po ang kanyang tingin sa mas malalaking palitan at tindahan. Hindi tama ang sinabi ng babaeng ito. Umiling si Mosley at nagsalita sa mahiwagang tono, 10 taon na ang nakararaan, binili ng isang Sovereign Lord ang kalahating piraso ng sinaunang bagay ang Heaven Heart Divine Pendant para lamang sa 100 Primal Crystal Stones na may mataas na grado. Ang halaga nito ay nalampasan lamang ang Primal Crystal Stones. Ginamit ng Sovereign ang kalahati ng Heaven Heart Divine Pendant para sa many, Void God Breaking at Cultivators. Maraming island zone sa malapit at maging ang spiritual sacred lands. Isang item ng sinaunang panahon, ang Heaven Heart Divine Pendant. Tumalo ng puso ni Francis. Hindi niya akalain na may ganito palang kakaibang gamit dito. Ang pinakamaagang panahon sa mundong ito ay ang sinaunang panahon. Pagkatapos noon ay dumating ang Immemorial Era, pagkatapos ay ang Atavistic Era, pagkatapos ay ang kasalukuyang Fan Universe. Ang sinaunang panahon ay ang pinakamalapit na panahon sa pagkawasak ng sinaunang kontinente, na puno ng mga alamat. Meow meow. Ang maliit na pasang magnanakaw ay tumalon sa balikat ni Francis at tumingin sa paligid gamit ang mga mata nito. Anong lugar yan? Ang ilan sa mga mandaragat ay lumiko patungo sa isang arena na mas malaki kaysa sa isa sa Azure Flower Continent ng higit sa 10 beses. Ang napakalaking arena ay umabot ng ilang daang milya. Ang gitna ay ang tamang arena habang ang mga manunood ay nakaupo at nanunood. Iyan ang Void Ocean Arena na itinayo ng mga opisyal ng Spiritual Palace. Mayroong friendly sparring, pati na rin ang pagsusugal, at maging ang mga labanan sa buhay o kamatayan upang ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan. Nakangiting sabi ni Mosley.
Sa sandaling ito, nagsimulang manginig ang Heaven Earth Yuan Chi sa loob ng arena. Isang labanan sa pagitan ng mga soberano. Nararamdaman lang ni Francis ang aura sa loob ng arena, ngunit hindi niya makita ang mga detalye. Dalawang henyo mula sa True Martial Sacred Land ang pumasok sa arena ilang araw na ang nakakaraan, na naging dahilan upang sumikat ang arena. Ang entrance fee para sa isang araw lang ay naging dahilan ng malaking halaga ng arena. Napabuntong hininga si Mosley. Mga henyo mula sa True Martial Sacred Land. Si Lourdes at ang mga mandaragat ay napuno ng paggalang at pagkamausisa. Mayroon lamang 3 espiritual na sagradong lupain sa loob ng karagatang Kang, at bawat isa sa kanila ay pinakamataas. Tanging ang mga espiritual na sagradong lupain ang maaaring magsilang ng 3 star na puwersa. Hindi maiwasan ni Francis na ma-curious din kung gaano kalakas ang mga henyo mula sa isang spiritual sacred land. Sa kasalukuyan, nakipagpalitan lamang siya ng mga suntok sa mga henyo mula sa mga sekta ng 2 star at 2.5 star. Sa katotohanan, si Tyrone ay hindi man ang head disciple ng Pure Moon Spiritual Sect. Pagkatapos ng lahat, may limitasyon sa edad upang makapasok sa Purple Saint Roans. Tulad ng para sa pinakamataas na 2 star na sekta at 3 star na puwersa, hindi pa sila nakikilala ni Francis. Ayon sa kanyang nalalaman, ang isang puwersa ay maaaring maging 10 beses na mas malakas kaysa sa isa pa kahit na sila ay nasa parehong antas ng bituin. Halimbawa, ang pagkakaiba sa pagitan ng isang normal na 2 star na sekta at isang peak na 2 star na sekta. Ang isang star na Scarlet Moon Demonic Religion ay nagawang lumaban sa 10 great clans ng kontinente ng sabay-sabay sa kasaganaan nito. Kung gusto ni Captain, pwede na tayong pumasok. Mungkahi ni Mosley. Oo naman, saksihan natin ang ilang mga henyo mula sa spiritual sacred lands. Si Francis ay puno ng kuryosidad. Ang grupo mula sa Blue Lightning Sky Ship ay lumipad patungo sa arena na pinamunuan sila ni Mosley. Ang God Spiritual Eye at Bloodline ni Francis ay biglang nanginig nang siya ay pumasok sa arena. Nang pumasok ang grupo sa arena, marami ng tao ang lumilipad patungo dito, kabilang ang isang trio na binubuo ng isang Great Origin Core Realm Sovereign Lord, isang lalaki, at isang babae. Ang lalaki ay gwapo habang ang babae ay maganda. Aalagaan namin ang walang limitasyong balina sa karagatan habang narito kami at dadalhin ka para palawakin ang iyong pananaw. Kung tutuusin, kahit ako ay interesado sa mga henyo mula sa spiritual sacred lands. Ang soberanong Panginoon na nakasuot ng plain shirt ay ngumiti at sinabi. 588. Ang Void Ocean Arena ay ginawa sa isang kakaiba at napakatigas na material. Nababalot din ito ng napakalaking array na kahit ang Great Origin Core Realm Sovereign Lords ay hindi madaling masira. Mayroong ilang mga gwardya sa labas ng pasukan. 50 Primal Crystal Stones para sa bawat tao. Sapat na ang entrance fee para malugi ang ilang magsasaka. Si Francis at ang kumpanya ay lahat ay mayroong Void Ocean Token na naglalaman ng napakalaking halaga ng Primal Crystal Stones na maaaring ibawas. Ang tour guide na si Mosley ay ibinawas din ng ilang Primal Crystal Stones. Nakapanalo na ang brat na iyon ng 29 na laban, patuloy na sayangin ang kanyang lakas. Ang ratio ay 1:25 na ngayon. Ang aking 500 Primal Crystal Stone na may mataas na grado. Mga tagay at hiyawan ang umalangaw-ngaw sa arena. May kabuuang 8 arena, at karamihan sa mga tao ay natipon sa silangang arena. Siya ang henyo ng True Martial Sacred Land. Lampas na siya sa 20 taong gulang at mayroon na siyang cultivation ng Origin Core Realm. Maraming tingin ang dama po sa maikling buhok na kabataan. Ang kabataan ay nakasuot ng purong itim at napaka-anormal na hitsura, ang tipong hindi nakakakuha ng atensyon ng sinuman, ngunit dito, lahat ng kilos niya ay nakuhanan ng lahat, at ginawa niya ang puso ng maraming babae. Labis na nadismaya si Lourdes nang tumingin siya. Sa isip niya, ang isang henyo mula sa isang spiritual sacred land ay dapat na gwapo, malamig, o nangingibabaw, ngunit ang maikling buhok na kabataang ito ay payat at medyo maikli. Kuya Chen, napakadali ng mga kalaban na ito.
Tila ayaw ng maikling buhok na binatilyo habang sinulyapan ang isang matangkad at payat na kabataan sa Southern Arena. Ang iyong mga pag-atake ngayon ay hindi perpekto, kung hindi, mas mabilis kang nanalo. Umiling-iling ang matangkad at payat na kabataan. Ang maikling buhok na kabataan at matangkad, payat na kabataan ay parehong mga henyo mula sa True Martial Sacred Land. Ang matangkad at payat na kabataan ay may cultivation ng Great Origin Core Realm, kaya hindi maraming tao ang humamon sa kanya, ngunit ang maikling buhok na kabataan ay nasa early stage na Small Origin Core Realm lamang. Ang ika-30 labanan. Nagsalita ang isang judge. Mayroong 4 na Great Origin Core Realm judges sa Eastern Stand. Mula dito, makikita kung gaano kahalaga ang silangang arena sa Void Ocean Spiritual Palace. ZZZ? Munting bata? Hayaan mo, Fredrin, makita ko ang mga kakayahan ng isang sacred land. Isang matanda na may hawak na bamboo fishing rod ang tumalon sa arena. Fredrin. Ang kapitan ng pirata noon. Itong si Fredrin ay dating nasa peak stage na Small Origin Core Realm ngunit nasugatan sa isang scouting mission, kaya nahulog siya sa middle stage na Small Origin Core Realm. Maraming tao ang nakakilala sa pagkakakilanlan ni Fredrin. Bagamat bumaba na siya ngayon sa middle stage na Small Origin Core Realm, dati siyang nakamamatay na kapitan ng pirata. Hindi siya isang taong may kukumpara sa parehong ranggo. Walang hangganan na Shadow Stick. Ginamit ni Fredrin ang Earth Grade na sandata sa kanyang kamay. Nagpakawala ng alon ang mukhang simpleng bamboo rod na tila nilalamon ang lahat ng dinadaanan nito. Earth Grade na sandata. Earth Grade Technique. Nanginig ang puso ni Francis. Natitiyak niya na ang lakas nitong si Fredrin ay mas malakas pa kaysa sa late stage na Small Origin Core Realm Pirate Captain na nakita niya noon. Maaaring matalo siya ng Skeletal Division Leader sa one-on-one, ngunit tiyak na aabutin ito ng higit sa 100 galaw. Matanda, ang iyong mga panlilinlang ay wala sa espiritual na sagradong lupain. Naiinis na sabi ng maikling buhok na binata. Heaven Star Shattering Technique. Ang maikling buhok na kabataan ay itinulak ang kanyang mga kamao at lumikha ng malalalim na pagsabog sa hangin, na bumubuo ng daan-daang at libu-libong kamao na dumurog pasulong sa momentum ng mga nababasag na bato at nahati ang kalangitan. Boom! Ang alon ni Fredrin ay tila tinamaan ng mga bituin na tumitimbang ng libu-libong tonelada at nabasag. Ang batang ito. Napilitan si Fredrin na umatras, at nalaman niyang ang ilang daang taon niyang karanasan ay walang tulong sa harap ng mga kamaong ito. Ang bawat kamao ng maikling buhok na kabataan ay tila naglalaman ng walang limitasyon at nangingibabaw na presyon. Ang bawat kamao niya ay dumudurog sa katawan at kaluluwa. Bam! Biglang tinamaan ng kamao si Fredrin at napalipad. Wow! Sa sandaling bumagsak siya sa lupa, iniluwan ni Fredrin ang isang subo ng dugo at ilang mga buto niya ang nabali. Ano ba? Hindi man lang siya tumagal ng 10 galaw. Ang kapitan ng pirata na dating naglalakbay sa mga dagat ay nawala ng ganoon. Nagkagulo ang mga manunood. Pakiramdam nila ay hindi masyadong malakas ang kabataang ito, natalo lang ang kanyang kalaban. Hindi ka panipaniwala. Kahit ang late stage na Small Origin Core Realms ay hindi makakatagal ng 10 o 20 galaw sa harap niya. Bagamat hindi ginamit ni Francis ang kanyang God's Spiritual Eye, ang kanyang estado ng pag-iral at katawan ay halos umabot na sa antas ng Great Origin Core Realm, kaya ang kanyang mga pandama ay lubhang matalas. Sa totoo lang, ang mga nasa Great Origin Core Realm lang ang nakakaramdam kung gaano kakilakilabot ang bloodline power ng kabataang ito. Ito ay naging 30 na tagumpay. Naghintay ang mga manunood ng mga bagong challenger, at ang ratio ng pagsusugal ay umabot sa 28 minuto pasado alauna. Nangangahulugan ito na, kung may tumaya ng kanilang pera sa kalaban, makakatanggap sila ng 28 Primal Crystal Stones para sa bawat Primal Crystal Stone na kanilang isinugal. Higit pa rito, ang ratio na ito ay patuloy na tumataas sa bawat karagdagang panalo. Whoosh! Sa sandaling ito, diretsyong lumipad ang 2 malakas na aura patungo sa silangang arena. Ipaubaya mo sa akin ang batang ito.
Hahaha, nagsugal ako ng 100,000 primal crystal stones na may mataas na grado sa sarili ko. Kapag nanalo ako, makakabawi ako ng ilang milyon. Parehong nasa late stage na small origin core realm ang dalawang aura. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng purple na baluti, habang ang isa naman ay isang mabilog na mukha, malaki ang tainga na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Mga hamon bilang 31 at 32. Ang isa ay nasa late stage na small origin core realm, at ang isa ay tila umabot na sa peak stage. Excited ang mga manunood. Ang dalawang challenger na ito ay halatang mas malakas kaysa sa mga nauna. Ito ay totoo lalo na para sa chubby-faced middle-aged na lalaki na nagkaroon ng cultivation ng peak stage small origin core realm. Isang hakbang pa at siya ay magiging isang great origin core realm sovereign lord. Walang kasiyahan. Nagpaut ang maikling buhok na binata. Bakit hindi labanan silang dalawa ng sabay, ngunit panatilihing pareho ang ratio ng pagsusugal? Ngumiti at nagmungkahi ang ibang kabataan mula sa banal na lupain. Ha! Dalawa laban sa isa. Nagulat ang mga judges. Pagkatapos ng lahat, sila ay bahagi ng bahay, at kung ang maikling buhok na kabataan ay natalo, kakailanganin nilang magbayad ng malaking halaga. Ang kanilang mga tingin ay dumapo sa isang partikular na elder, ang taong responsable sa arena, na ang aura ay papalapit sa Void God Realm. Oo naman. Binigyan ng matanda ng matalim na tingin ang matangkad at payat na kabataan. Hahaha, mas magiging challenging to. Kakalabanin niyo akong dalawa. Tumawa ang maikling buhok na binata. Ano? Dalawa laban sa isa. Sandaling huminto ang mga manunood bago nagkagulo. Mabilis. Pusta sa kanya. Sa sandaling ito, ang ratio ay higit sa 1:30. Nagwala ang mga manunood. Parami ng parami ang sumasali sa taya. Pagkatapos ng lahat, sa pagkakataong ito ay nagkaroon ng late stage na small origin core realm at isang peak na small origin core realm. Heaven Star Shattering Technique. Ang maikling buhok na kabataan ay naglabas ng tila sinaunang aura habang tumataas ang kanyang hangarin sa pakikipaglaban. Pinapalitan ng langit ang siyam na espada. Kataas-taas ang kamao ng 10 direksyon. Ang nakabaluti na lalaki at ang chubby-faced middle-aged na lalaki ay parehong umatake na may panunuya sa kanilang mga mata. Ang dalawa ay naglalaban bilang isang koponan, at sila ay nagpupuno sa isa't isa. Naaalala ko na ngayon, ang dalawang iyon ay ang two despairs of the Purple Sovereign, at dalubhasa sila sa pagtutulungan ng magkakasama. Nagawa pa nilang i-stall ang isang Great Origin Core Realm Sovereign Lord minsan. Dalawang despair ng Purple Sovereign. Yung dalawang lalaki. Napuno ng excitement ang mga manunood. Dalawang kawalan ng pag-asa ng Purple Sovereign. Ang purple armored na lalaki at ang malaking tainga na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay perpektong magkatugma sa isa't isa. Ang lakas labanan ng two despairs of the Purple Sovereign ay malapit sa isang Great Origin Core Realm. Hindi mapigilan ni Francis na i-click ang kanyang dila. Kung hindi ginagamit ang kanyang God's Spiritual Eye at ang Ghost Corpse Thirst Array, malamang na hindi siya makakapareha sa dalawang iyon. Kahit na nasa tabi niya ang Skeletal Division Leader, 50 hanggang 50 lang ang posibilidad. Pagkatapos ng lahat, ang two despair of the Purple Sovereign ay nag-complement sa isa't isa, at pareho silang may mga sandata na Earth Grade. Boom boom boom. Nagsimula na ang labanan. Bagamat ang mga kabataang maikli ang buhok ay gumamit ng mga taktika at pamamaraan, ang pagkakaiba sa paglilinang ay napakalaki. Sa ilalim ng normal na mga sitwasyon, ang pagkakaiba sa halaga ng true yuan sa pagitan ng isang maagang yugto at huling yugto na small origin core realm ay 2 o 3 beses, at ang kanilang lakas ay iba rin. Hindi masama ang brat na ito. Lumalaban pa rin siya kahit na matagal na. Sa kasamaang palad, ang kanyang cultivation ay hindi sapat na mataas. Kung siya ay nasa middle stage na small origin core realm, maaaring tayo ang matatalo. Ang dalawang despair of the Purple Sovereign ay parehong nagpakita ng isang mahinang ngiti. Hindi sila nag-focus sa pagkapanalo, sa halip ay nakatuon sila sa pag-aaksaya ng true yuan ng kabataan.
Naging malungkot ang ekspresyon ng binata dahil hindi niya kayang harapin ang pressure mula sa kanyang mga kalaban. Buksan. Ibinuko ng maikling buhok na kabataan ang kanyang mga braso at isang sinaunang at nangingibabaw na bloodline aura ang pinakawalan. Ang mga maitim na tato ay tila namumula at kumalat sa kanyang balat. Ito ay tila balat ng isang sinaunang nilalang, at ito ay lubhang matigas. Ito ay hindi eksaktong balat o kaliskis, ito ay mas katulad ng isang uri ng shell. Kuya Jiang, tumigil ka. Nagbago ang ekspresyon ng matangkad at payat na kabataan. Itong bloodline na aura. Nadama ng dalawang kawalan ng pag-asa ng Purple Sovereign ang kanilang mga kaluluwa at mga linya ng dugo na nanginginig ng hindi mapakali. Bam! Ang kanilang mga pag-atake ay hinugasan ng maikling buhok na kabataan. Nakatuon siya sa ganap na pag-circulate ng kanyang bloodline power, kaya hindi niya ito naiwasan o naharang. Arg! Sigaw mula sa karamihan. Boom! Hindi kumikibo ang maikling buhok na kabataan. Para siyang isang sinaunang mapanglo na hayop habang naglalabas siya ng nakakatakot na aura. Shua! Naiwan sa kanyang katawan ang isang maliit na marka ng dugo na kasing laki ng pako, ngunit mabilis itong nakabawi. Ang itim na tato ay makapal at matigas. Paano? Paanong posible iyon? Bulalas ng dalawang kawalan ng pag-asa ng Purple Sovereign. Ang kanilang pinagsamang pag-atake ay walang kapantay laban sa mga nasa ilalim ng Great Origin Core Realm. Anong nangyayari? Higit pa rito, ang kanilang mga kaluluwa at kamalayan ay likas na nanginginig. Walang kamalay-malay, naka-half-nailed na sila at ganap na silang luluhod. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi kilalang takot, at lahat ng nanunood ay nadama ang kanilang mga kaluluwa at dugo na hindi mapakali. Ano? Naramdaman din ni Francis ang kanyang bloodline na nanginginig, at maging ang maliit na paws ang magnanakaw ay nagpakita ng isang pambihirang solemna na ekspresyon. Flop! Flop! Ang lahat sa ibaba ng tuktok na True Lord rank ay lumuhad sa lupa. Ang mga mandaragat at si Lourdes ay nagsimulang manginig at namula. Ang bloodline na aura na ito. Maaaring galing sa 10,000 ancient races. Bulalas ng isang Great Origin Core Sovereign Lord na nakasuot ng plain shirt. Ang kanyang kaluluwa, at maging ang kanyang kalagayan, ay nakaramdam ng pagkabalisa. 589 katulad. Bloodline ng 10,000 sinaunang lahi. Nang marinig ang boses, lahat ay nag-usap. Isang maalamat na bloodline ang lumitaw. Gaano kagulat iyon? Nagbago ang ekspresyon ng matangkad at payat na kabataan mula sa spiritual sacred land, ngunit huli na ang lahat para pigilan ang maikling buhok na kabataan na gamitin ang kanyang bloodline. Flop! Flop! Ang mga eksperto sa arena ay nanginginig mula sa ilalim ng kanilang bloodline at kaluluwa. Ang mga nasa ibaba ng kalahating hakbang na Origin Core Realm ay kalahating nakaluhod sa lupa, at maging ang ilang mga sovereign ay nakaramdam ng pagnanasa na yumuko sa maikling buhok na kabataan mula sa Sacred Land. Sa platform ng arena, ang bloodline ng maikling buhok na kabataan na ganap na nabuksan ay naging isang matigas na bagay na parang shell. Para siyang isang nangungulila na hayop na naglalabas ng nakakatakot na aura habang nakatingin sa to despair of the Purple Sovereign. Ito ay talagang isang maalamat na bloodline. Naging mapait ang mga ekspresyon ng dalawang kawalan ng pag-asa habang sila ay kalahating lumuhod. Para silang mga langgam sa harap ng bloodline ng 10,000 ancient races. Nang hindi man lang lumaban, natalo na sila. Ang kanilang pag-atake ngayon lamang ay lumikha ng isang maliit na gasgas na kasing laki ng isang pako, at ito ay gumaling na. Anong nakakatakot na depensa? So, ito ang kapangyarihan ng bloodline ng 10,000 ancient races. Naramdaman ni Francis na parehong nanginginig ang kanyang katawan at kaluluwa. Bukod sa kanyang God spiritual eye, kahit ang kanyang bloodline ay pinigilan, at bahagyang nanginginig. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang pinigilan ang kanyang bloodline. Pang! 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 Ang pinigilan na bloodline ay nagpadala ng tipak ng aura patungo sa selyadong God spiritual eye at naging dahilan upang ito ay tumalon. Pagkatapos ng lahat, ang bloodline ni Francis ay nagmula sa God spiritual eye. Bastos ka!
Ang kapangyarihan ng bloodline ng maikling buhok na kabataan ay umabot sa limitasyon nito, at nagpadala siya ng isang itim na kulay na buhawi na umaaligid sa isang lugar na 200 yarda. Bam! Parehong sumigaw ang dalawang despair ng Purple Sovereign habang pinalipad sila. Naging gulo na ang laman at buto nila, para silang dinurog ng hayop. Arg! Ang dalawang dagwang figure ay nahulog sa arena. Ang mga judge ng Great Origin Core Realm ay natigilan. James, 31 tagumpay sa isang hindi, 32. Hindi man lang makapagsalita ng maayos ang isa sa mga judge. Sa kanyang kasalukuyang estado, ang maikling buhok na si James ay nagpadala ng isang late stage at isang peak na Small Origin Core Realm na lumilipad gamit ang kanyang bloodline power. Lahat ng nanunood ay huminga ng malamig at hindi mapalagay sa harap ng kanyang aura. Wala na sa mga mandaragat sa paligid ni Francis ang makatayo ng maayos. Kinailangan ni Lourdes na sumandal kay Francis para lang makatayo, at kahit sinong makahaharang pa sa aura ay nararamdamang nag-aapoy ang kanilang mga bloodline. Hahaha! Sino pa bang naglalakas loob na hamanin ako? Tumawa si James habang inilabas niya ang kanyang 10,000 ancient races na bloodline, dahilan para hindi makahinga ang mga nasa malapit. Saan man lumingon ang tingin ng maikling buhok na si James, bababa ang aura mula sa 10,000 ancient races bloodline. Maraming tao ang nadama na para silang tinamaan ng kidlat, at ang mga nag-iisip na hamanin siya kanina ay yumuko. Ang aura ng bloodline ng 10,000 ancient races na ito ay katulad ng aura mula sa Ancient Dream Realm. Kahit na ang bloodline ni Francis ay napigilan, ito ay nag-apoy dahil sa koneksyon nito sa God's spiritual eye. Biglang tumigil ang tingin ng maikling buhok na binata nang tumingin siya sa isang lugar. Isang malabong sinaunang aura. Maaari bang may isa pang bloodline ng 10,000 ancient races? May biglang naramdaman ang bloodline ng maikling buhok na kabataan. Sure! Ang matalim niyang mga mata ay dumapo kay Francis. Pang! 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 Nagsimulang kumaibot ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis. Ang ilan sa aura ng Ancient Dream Realm ay hindi pa ganap na nagsasama sa kanyang bloodline. Boom! Nanginginig ang puso ni Francis habang tinitingnan ang maikling buhok na kabataan. Parang nakaharap sa isang higanting halimaw. Mas malakas ang pressure sa kanya kaysa sa iba. Talagang karapat-dapat itong maging isa sa mga nangungunang maalamat na bloodline. Naramdaman ni Francis ang pagkulo ng kanyang dugo, ngunit napigilan niya ito. Sa kabutihang palad, ang kanyang katawan at estado ng pag-iral ay bumuti sa pamamagitan ng paggamit ng Heart Blood Essence at ang aura mula sa Ancient Dream Realm, kaya halos maihahambing sila sa isang Great Origin Core Realm Sovereign Lord. Kung hindi, kung ito ay isa pang half-step na Origin Core Realm, maaaring nagsuka na sila ng dugo. Kawili-wili, ang iyong bloodline ay tila may kaugnayan sa 10,000 ancient races. Nagliwanag ang mga mata ng maikling buhok na kabataan. Ang katulad na aura mula kay Francis ay nagpapataas ng kanyang sentido at layunin ng labanan. Ang kanyang 10,000 ancient races bloodline kahit saglit ay nagkaroon ng pakiramdam ng pagharap sa isang malaking kalaban. Ang mga salita ng maikling buhok na binata ay nagdulot ng pagbuntong hininga ng mga kalapit na tao at tumingin kay Francis. Hindi nila akalain na may isa pang taong may kadugo na may kaugnayan sa 10,000 ancient races sa parehong lugar. Sa kasamaang palad, wala pa siya sa Origin Core Realm. Ang maikling buhok na kabataan ay umiling na medyo nang hihinayang at binawi ang kanyang layunin sa pakikipaglaban. Nagpakawala ng hininga si Francis. Masyadong malaki ang pressure mula sa maikling buhok na kabataan. Kailangan niyang aminin na napakalaki ng pagkakaiba niya sa 10,000 ancient races bloodline. Ang two despairs of the Purple Sovereign ay nasa late stage at peak stage na Small Origin Core Realm at natangay pa rin kaagad. Ang Skeletal Division Leader at Francis ay magkakaroon ng parehong resulta. Kung hindi ginagamit ang aking mata, malaki ang posibilidad na mapalipad ako sa isang galaw. At saka, dahil sa kanyang 10,000 ancient races bloodline, baka hindi ko siya mapatay kahit na ginamit ko ang void space eye slash ko. Mahina akong pinag-aralan ni Francis.
Alam niya kung gaano kakilakilabot ang henyo mula sa spiritual sacred land. Hindi nakakagulat na si Angelica ay pipiliin ng Purple Saint Partial Spirit bilang tagapagmana. Kailangang malaman ng isa na ang Purple Knight Sacred Lord ay mayroon ding mahinang 10,000 ancient races na bloodline at nalampasan ang Void God Realm at naabot ang Mystic Light Realm, isang hakbang lang ang layo mula sa Heavenly Divine Realm. Brat, hindi ako makapaniwala na nandito ka. Hahaha. Isang tawa na puno ng galit at lamig ang umalangaw-ngaw mula sa kabilang panig ng arena. Ang may-ari ng boses ay pag-aari ng Sovereign Lord na nakasuot ng plain shirt. Siya iyon. Nagulat ang gwapong lalaki at magandang babae nang makita nila si Francis. Hahaha. Brat, nahanap na rin kita. Ang Sovereign Lord ay napuno ng kagalakan, at agad niyang inilabas ang kanyang aura kay Francis. Itong matandang umutot. Nagbago ang ekspresyon ni Francis. Hindi niya akalain na dito niya makikita ang Third Elder ng Guncloud Pavilion. Noon, hinukay ni Francis ang puso ng walang limitasyong balyina sa karagatan at niloko siya. Ito ang pangatlong elder mula sa Guncloud Pavilion. Maraming tao ang nakakilala sa kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos ng lahat, ang Guncloud Pavilion ay isang Peak 1 Star Force, at ito ay kasing lakas ng Scarlet Moon Demonic Religion noong ito ay nasa tuktok nito. Whoosh! Ang figure ng matanda na nakashort ay kumislap at dumapo sa harap ni Francis na puno ng lamig. Brat, ibigay mo ang Heart Blood Essence at hindi ko na ito dadalhin pa. Sabi ng matanda sa pamamagitan ng spiritual sense. Pagkatapos ng lahat, ito ay nag-aalala sa isang bihirang kayamanan, kaya ayaw niyang malaman ng iba. Hehe, ang Heart Blood Essence ay natagpuan ko noong nasa katawan ako ng balyina. Ano ang kinalaman nito sa iyo? At saka, lahat ng iyon ay nagamit na. Sagot ni Francis. Hindi siya nag-aalala na sasalakayin siya ng matanda sa Void Ocean Spiritual Palace. Si Mosley, ang tour guide, ay nagsabi na gaano man kagulo sa labas, ang Void Ocean Spiritual Palace ay mapayapa dahil ang Void Ocean Spiritual Palace ay mayroong spiritual sacred land sa likod nila. Kahit na ang isang Void God Realm o isang 2-star sect ay hindi mangangahas na gumawa ng gulo dito. Walang masyadong nagdulot ng gulo dito na nakaalis ng buhay. Brat, huwag mo akong linlangan. Talagang napakaraming esensya ng dugo sa puso mula sa balyina na iyon. Ibigay mo sa akin ang natitirang diwa ng dugo sa puso at hindi kita guguluhin. Malamig na ngumiti ang matanda. Hindi siya pipi. Alam niya na tiyak na marami pa si Francis. Hindi. Inilibot ni Francis ang kanyang mga mata. Bagaman mayroon siyang higit pa, walang kinalaman iyon sa matanda. Kahit na hindi ako nang ahas na salakayin ka sa loob ng Void Ocean Spiritual Palace, ang Guncloud Pavilion ay isa sa nangungunang 3 puwersa sa paligid. Huwag mong isipin na umalis dito. Malamig na tumango ang matanda at naglakad palayo. Hindi siya nang ahas na umatake sa loob ng Void Ocean Spiritual Palace, ngunit hindi siya naniniwala na si Francis ay mananatili rito magpakailanman. Sure! Isang maikling buhok na kabataan ang dumapo sa harap ni Francis sa sandaling umalis ang nakashort na elder. James Jiang. Bulalas ni Francis, at isinisigaw ng mga tao sa paligid ang pangalang ito sa kanilang mga puso. Ako si James Jiang, mula sa True Martial Sacred Lands. Maaari ko bang tanungin ang iyong pangalan? Bahagyang ngumiti si James, at maraming manunood ang nagulat. Ang mapagmataas na henyo na ito mula sa isa sa mga sacred lands ay nakilala si Francis. Ininspeksyon ni James si Francis ng may interes. Ang lahat ng ito ay nahulog sa mga mata ng Sovereign Lord na may suot na kamiseta, at ang malamig na ngiti sa kanyang mukha ay natigil. Kung nakilala ni Francis ang isang henyo mula sa isa sa mga sacred lands, kahit na ang Guncloud Pavilion ay hindi maglalakas loob na kumilos laban kay Francis. Ang isang ito ay tinatawag na Francis. Binati ni Francis ang 2 henyo mula sa sacred lands. Ang maikling buhok na kabataan na may bloodline ng 10,000 ancient races ay tinawag na James, at ang matangkad, payat na kabataan na nasa Great Origin Core Realm ay tinawag na Willie.
Habang ini-inspection siya ng dalawa, ini-inspection din ni Francis ang dalawa, lalo na si James at ang kanyang bloodline ng 10,000 ancient races. Ang aura mula sa Ancient Dream Realm ay maaaring magpapataas ng aking estado ng pag-iral at katawan, at maaari nitong linisin ang aking bloodline. Ang bloodline mula sa 10,000 ancient races ay may katulad na aura. Ano ang koneksyon ng dalawa? Bulong ni Francis sa kanyang puso. Binigyan niya ng malaking kahalagahan ang aura mula sa Ancient Dream Realm, at mayroon siyang ilang mga hula. Ang kabataang ito ay may malabong sinaunang aura. Kahit na wala siyang 10,000 ancient races bloodline, siguradong bloodline iyon mula sa panahong iyon. Ang dalawang henyo mula sa Sacred Land ay hindi minamaliit si Francis. Ang mga bloodline ng 10,000 ancient races ay ilan sa pinakamahusay kahit na sa mga Sacred Lands, at nakakagulat na makakita sila ng isang taong may bloodline na malapit sa 10,000 ancient races. 590. Sina Francis, James, at Willie ay naglalakad at nag-uusap. Ang dalawang henyo ng Sacred Land ay mas interesado sa bloodline at talento ni Francis. Kung tungkol sa kanyang lakas, hindi ito pinansin ng dalawa. Si Brother Hanford ay hindi isang disipulo ng isang two-star sect o isang Void God Realm. Bahagyang nagulat ang matangkad, payat na kabataan, si Willie. Wala talagang sinabi si Francis tungkol sa kanyang background. Hindi siya natakot na masaktan ng sinuman sa labas ng mundo, ngunit ayaw niyang maapektuhan ang kanyang tinubuang bayan, lalo na ang Iron Blood Religion at ang Broken Moon Clan. Habang nag-uusap sila, ang dalawang henyo mula sa Sacred Lands ay hindi nagpahayag ng anumang senyales ng pagmamataas, ngunit masasabi pa rin ni Francis na hindi siya inilagay ng dalawa sa parehong antas. Dati, naramdaman ni James ang bloodline aura ni Francis at nagpahayag ng ilang layunin sa labanan, ngunit nang malaman niyang nasa half-step origin core realm lang si Francis at hindi nagmula sa isang malakas na background, nawalan siya ng interes. Ang dalawang ito ay sadyang interesado lamang sa akin. Wala silang balak makipagkaibigan sa akin ng totoo. Naramdaman ni Francis. Gaano man sila kagalang o kagalang-galang, nagmula sila sa Sacred Lands at 3-star forces, kaya nakaramdam sila ng superior. Ang pakiramdam ng bahagyang pagmamaliit ay dumaan sa puso ni Francis saglit. Gayunpaman, kailangan niyang aminin na may malaking pagkakaiba pa rin sa pagitan niya at ng mga henyo na may mga bloodline ng 10,000 ancient races. Hindi gaanong nagsalita ang dalawa tungkol sa sitwasyon sa loob ng spiritual Sacred Lands. Ang aking bloodline ay nagmula sa Black Dazzling race, at ito ay dalubhasa sa lakas at depensa. Ngumiti si James. Ang bloodline ng 10,000 ancient races ay isa sa pinakamataas na pag-iral sa fan universe. Maging ang 8 Great God Eyes ay nauugnay sa 10,000 ancient races. Pagkaraan ng ilang sandali, nawalan ng interes ang dalawa at umalis. Sa isa pang sulok ng arena, nagpakawala ng hininga ang ikatlong elder ng Guncloud Pavilion. Nag-aalala siyang baka kaibiganin ni Francis ang dalawa. Nangangahulugan iyon na kailangan niyang mag-ingat. Gayunpaman, mula sa kasalukuyang sitwasyon, tila gusto lang ng dalawang iyon na makipag-chat ng kaunti kay Francis. Kung tutuusin, malamang na sila ang ilan sa mga pinakamahusay kahit na sa Sacred Land. Sa sandaling umalis sila, maaari kong atakihin ang brat na iyon ng walang pag-aalala. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mga labi ng ikatlong elder ng Guncloud Pavilion. Sa sandaling ito, Terra na. Pinangunahan ni Francis ang grupo at umalis sa arena. Napatingin ang mga mata ni Mosley sa dalawang henyo mula sa Sacred Land, at nakaramdam siya ng panghihinayang para kay Francis. Ang pagkakataong makipagkaibigan sa dalawang iyon ay napakadaling pinalampas ni Francis. Kung handa si Francis na kaibiganin sila, maaaring magkaroon siya ng koneksyon sa spiritual Sacred Lands. Sa nalalabing bahagi ng araw, si Francis at ang kanyang mga kasamahan ay naglakad sa paligid ng Void Ocean Spiritual Palace ng ilang sandali bago pumasok sa isang hotel. Pagdating nila sa hotel, maaaring gawin ng mga mandaragat ang anumang gusto nila, gusto man nilang makipagpalitan ng mga mapagkukunan o gamitin ang pagkakataong ito upang palakasin ang kanilang sarili gamit ang asensya ng dugo sa puso. Mostly, ang susunod na isyo na kakailanganin namin mula sa iyo.
Mabagal na nagsalita si Francis. Magsalita ka, Kapitan. Agad na natuwa si Mosley. Ang kapitan na ito ay tiyak na makapagpigil ng hininga. Ang ginawa lang niya sa ngayon ay maglakad-lakad sa buong araw. Sa wakas ay nakarating na sila sa pangunahing punto kaya nasa sabik si Mosley. Kadalasan, kung mas mahalaga ang gawain, mas malaki ang palitan, kaya makakatanggap siya ng mas malaking gantimpala. Ang unang gawain ay ang pag-aayos ng barko. Sinabi sa kanya ni Francis ang sitwasyon ng Blue Lightning Sea Skyship. Walang limitasyong barko sa karagatan. Nagningning ang mga mata ni Mosley. Nakita niya ang Blue Lightning Sea Skyship, at alam niya na ito ay may mataas na kalidad. Napakataas ng halaga ng naturang barko, at ang sinumang may walang limitasyong barko sa karagatan ay hindi simple. Kahit na ang ilang mga sovereign ay walang limitasyong barko sa karagatan. Ang pangalawang gawain ay ang magbenta ng ilang mapagkukunan at bumili ng ilang bagay. Naglabas ng listahan si Francis. Nang makita ni Mosley ang listahan, nagsimulang tumibok ang kanyang puso at hindi na siya makapag-focus. Karamihan sa mga item sa listahan ay hindi lamang malaki ang dami, bihira din ang mga ito, kabilang ang ilang mga kayamanan lamang sa mga alamat. Anumang isa sa mga bagay na iyon ay nagkakahalaga ng kanyang buong kapalaran. Ngumiti si Francis. Sa totoo lang, karamihan sa mga item sa listahan ay isinulat ng Skeletal Division Leader, at sila ay nakatutok sa Ghost Corps First Array. Ayon sa sinabi ng Skeletal Division Leader, ang Ghost Corps First Array ay may potensyal na maging mas malakas. Kung maaabot ng bawat sinumpa ang Ghost Corps ang Half-Step Origin Core Realm, ang kapangyarihan ay tataas ng husto. Bukod dyan, ang hanay ay magiging kapansin-pansing mas malakas kung lalamunan nito ang 100 sovereigns. Huminga ng malalim si Mosley pagkatapos tingnan ang listahan, at pinigilan niya ang saya at pananibik sa kanyang puso. Bagamat ang employer na ito ay walang cultivation sa Origin Core Realm, ang yaman na talagang nalampasan niya. Walang gaanong tao kahit na sa antas ng sovereign ay kasing yaman ni Francis. At least, wala pang nakita si Mosley. Mosley, may tanong ka ba? Bahagyang ngumiti si Francis. Huminto si Mosley at nagsimulang mag-isip. Kung si Captain ay handang magbayad ng isang tiyak na presyo, pinakamahusay na humingi ng isang master na dalubhasa sa mga array. Maaari kong irekomenda. Sinuri at iminungkahi ni Mosley. Pagpapanday ng Array Master. Tanong ni Francis. Napagtanto niya na ang isang Forging Array Master ay dalubhasa sa parehong forging at arrays, ibig sabihin ay kayang ayusin ng isa ang walang limitasyong mga barko ng karagatan ng mag-isa, at si Mosley ay may ilang mga rekomendasyon. Kung ibebenta ni Captain ang mga mapagkukunang ito, ang mga bihirang materyales ay maaaring ibenta sa mas mataas na presyo sa paparating na auction. Kung tungkol sa mga mapagkukunan na gusto mong bilhin, maaari akong magtanong sa paligid. Nagpatuloy si Mosley. Pinigilan siya ni Francis sa kalagitnaan. Lourdes, kayo ni Mosley ay magtutulungan simula ngayon, at kayong dalawa ang mananagot sa dalawang gawain. Agad na ibinigay ni Francis ang lahat ng problema sa dalawang iyon. Naiintindihan mo, Kapitan. Sabi ni Lourdes at Mosley. Sa loob ng hotel, ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at nagsimulang magtanim. Sa pagkakataong ito, hindi siya pumasok sa Ancient Dream Realm. Sa halip, nakatuon siya sa ganap na pagsasanib at pagsipsip ng natitirang aura sa loob niya. Sa sumunod na 3 araw, nagsimulang maging abala sina Mosley at Lourdes at sinabihan pa nila ang ilang mandaragat na tumulong. Pagkatapos ay tatanungin ng dalawa si Francis pagdating sa mahahalagang bagay, at sa gayon ay nagsimula ang pagbebenta at pagbili ng mga materyales at mapagkukunan. Bahagi ng mga mapagkukunang ibinebenta niya ay nagmula sa Purple Saint Ruins, habang ang iba ay nagmula sa mga samsam ng digmaan mula sa pagpatay ng mga tao. Sa ikatlong araw, matagumpay na nakipag-ugnayan si Mosley sa isang Forging Array Master. Captain, ito ang sikat na Master Wilson mula sa Void Ocean Spiritual Palace, at tumulong siya sa pag-aayos ng mga barko ng maraming 2-star sects. Sabi ni Mosley sa magalang na tono. Kanina ko pa naririnig ang iyong sikat na pangalan.
Mapakumbabang sinabi ni Francis habang sinisiyasat niya itong si Master Wilson. Si Master Wilson ay may malamig na ugali. Dumiretso siya sa punto at hiniling na makita ang Blue Lightning Sky ship. Ito ay isang barkong pirata, ngunit ang mga materyales ay hindi masama. Bahagyang nagulat si Master Wilson. Sa patuloy na pagtatanong ni Mosley, sa wakas ay napapikit siya at lumapit para tingnan. Noong una, nagdududa siya sa sinabi ni Mosley na mayaman ang kanyang amo, ngunit pagkatapos niyang makita ang barkong ito, hindi na niya ito minamaliit. Siyempre, ang Blue Lightning Sky ship ay desente lamang sa kanyang paningin. Hindi ito kabilang sa pinakamahusay. Matapos manahimik sandali, nagsalita si Master Wilson, mayroon akong 3 mungkahi, mababa, gitna, at mataas na mungkahi. Oh! Pakinggan natin. Si Francis ay interesado. Ang mababang mungkahi ay ayusin ang barko at bahagyang taasan ang mga katangian nito. Ang presyo ng mga materyales ay maihahambing sa isang false earth grade item. Sabi ni Master Wilson bago tumingin kay Francis. Ang halaga ng isang armas na false earth grade ay hindi mababa. Hindi ganoon kahalaga ang pinagsamang 10 Broken Moon clans. Umiling si Francis. Obvious naman na ayaw niya. Ang gitnang mungkahi ay ayusin ang barko at dagdagan ang mga katangian nito ng marami. Gayunpaman, ang halaga ay maihahambing sa ilang kumpletong earth grade na armas. Napangiti ng mahina si Master Wilson. Ilang kumpletong mga sandata ng earth grade. Si Mosley ay nagsimula ng pawisan ng malamig. Hindi nagsalita si Francis at sumenyas kay Master Wilson na magpatuloy. Ang mataas na mungkahi ay ganap na baguhin ang barko. Hindi ito gaanong naiiba sa paggawa ng bago. Mangangailangan ito ng maraming tao at magagastos ng malaki. Hindi ko ito makukumpleto ng mag-isa, at ang halaga nito ay sapat na upang masira ang isang normal na isang star clan. Umiling si Master Wilson at ngumiti. Ang halaga ng mataas na suhestyon ay sapat na para mabangkarote ang isang normal na 1-star clan. Hindi napigilan ni Mosley at Lourdes ang kanilang mga dila. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Francis, pipiliin ko ang gitnang mungkahi. Sa katotohanan, hindi imposible para sa kanya na pumunta para sa mataas na mungkahi, ngunit ang presyo ay masyadong mataas para sa kanyang gusto, at hindi ito makumplito sa loob ng maikling panahon. Gayunpaman, nagulat na ito kay Master Wilson. Karaniwan, tanging ang pinakamataas na isang star na angkan lamang ang may kayamanan upang piliin ang gitnang mungkahi. Kahit na ang ilang Great Origin Core Realm Sovereign Lords ay halos hindi na makayanin ito, ngunit tila medyo ayaw ni Francis nang piliin niya ang mungkahing ito. Pagkatapos ay sinabi ni Francis kay Master Wilson ang tungkol sa pagsasanib ng Heart Blood Essence ng isang walang limitasyong Ocean Whale sa Blue Lightning Sky ship. Mayroon kang Heart Blood Essence. Nagulat at natuwa si Master Wilson. Halatang kinikilig siya dito. Maganda ang ideyang ito dahil ang asensya ng dugo ng puso ay naglalaman ng enerhiya ng isang hayop sa karagatan, at maaari nitong gawing mas naaayon ang barko sa karagatan, pinalalakas ang resistensya nito laban sa pagguho habang pinapataas din ang bilis nito sa parehong oras. Magagawa rin itong umatras ang iba pang mga hayop kaya't ginagawang mas madali ang paglalakbay. Si Master Wilson ay patuloy na nagpupuri. Ngunit mangangailangan iyon ng malaking halaga ng kakanyahan ng dugo sa puso. Pagkatapos ay umiling siya at naramdaman na hindi ito makatotohanan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.